na halos non-stop kung hindi pa pinatigil, tuloy-tuloy. Yun po ang glory ng Panginoon. Hallelujah! Totoo po na dito sa ating pamilya, buhay ang Panginoon. Ha? Kahapon po nagkaroon ako ng very meaningful conversation. Sabi niya, hindi ko maintindihan, it doesn't make sense. Yung kapatid ko nagbago, it doesn't make sense. Hindi ko maintindihan. Kaya, pagpasensya ako ang pastor. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan. Okay? Some people cannot understand. Well, it doesn't matter if you don't understand things as long as you are experiencing the power of God. You don't have to explain it. You just have to believe it. Amen. At maganda yung sinabi ko rin kanina, yung giving thanks is just a small detail, but with a great impact. Okay? Huwag po nyo palalagpasin yung maliliit na bagay. Kasi doon po lumalaki ang inyong mga blessings. Kasi hinahanap po ng Panginoon. Okay, itong anak kong ito. Na, meron pong, this week, meron pong iflinash na cartoons on living as a child of God. Ang Panginoon po is a person. Gusto ko lang itong po maunawaan nyo ito. Kasi kung minsan ang tingin natin sa Diyos, ay Diyos na makapangyarihan, na ano siya, mysterious, impersonal, na laging nakatingin sa'yo, pag mali ang ginawa mo, pa! You know what? God is a person. Kung gusto niyo po maunawaan kung paano ang person, what a person is all about, it's you. You are a person. You have feelings. You could rejoice. You could feel sad. You could be offended. At alam niyo po, sensitive po ang Holy Spirit. Kapag po binless niya tayo, hindi po siya selfish. Nag-expect lamang po siya na kahit yung konting thank you, marinig niya. Sabi nga daw yung mga, bigyan mo daw yung pusa, yung aso ng pagkain, they wiggle their tails. Showing their gratefulness. Tayo pa kaya ang mga anak ng Diyos. Supurin ang Panginoon. Because Sunday after Sunday, hindi po pwedeng hindi tayo magpapasalamat. And I believe all of you are coming here to church to give thanks to God. Because of all the blessings throughout the week. Glory to God. So ngayon po ipapagpatuloy natin yung ating topic on walking in the Spirit. Let me start in prayer because I believe that prayer works. All your prayer requests were answered at marami pa kayong mararanasan. No? At pero ngayon, ang prayer ko sa Panginoon, Panginoon, alisin na po yung blindness sa aming mga isipan. Kasi sa halip, after all of what we've been hearing here in the front, after all of the testimonies of these people, andun pa rin yung duda. Andun pa rin yung lack of trust. Andun pa rin yung ino-offend pa rin natin ng Panginoon dahil sa ating passive attitude. Ano yung ibig sabihin passive? Hindi tayo nagre-respond sa kanyang pagmamahal. Patuloy pa rin, pahabol tayo ng pahabol. Sige, Panginoon. Sige, sige. You know what? Dapat ipakita natin ang aggressiveness natin. Yung passion. Panginoon, totoo yung testimony nila. Ako rin meron. So, kahit ako ay balu-baluktot ang aking Tagalog, kahit sinasabi ko basta, ang Panginoon pa rin na nag-glorify. Okay lang yan. Basta ang Panginoon gusto niya na naririnig niya bukal sa puso yung pasalamat. Kasi mahirap pag Bisaya na pag Ilocano. Pero mag-speak in tongues kayo. Sa Panginoon, naintindihan niya lang. Okay, let's pray. Lord, thank you so much that this morning you are going to open our eyes to the reality. It doesn't make sense, yes, to the world. We cannot explain it, yes. But you are our God who is powerful. You are all-knowing. You're omnipotent. You're omniscient. And we don't have to question. We just have to believe.
Forgive us from our doubts. Forgive us from our unbelief. Lord, from now on, 100% of our trust, 100% of our hope we will put in you because you deserve it. Because you are our powerful Creator, our Heavenly Father. Speak to us this morning, mighty God, so that we will live as your children, filled with your power. In Jesus' name. Amen. Okay, let me start with testimony of a martyr. Ito pong taong ito, a Christian martyr. He was a pastor in 1980. And in one of the papers, nakita po ito, nabasa po ito. Listen to this letter. Okay? Yung pong pag-martyr po, when we talk about martyrs, they die for the sake of Christ. Yeah. I'm part of the fellowship of the unashamed. Bahagi daw siya ng fellowship ng mga walang hiya, unashamed. Okay? Kayo ba, kinakahiyan niyo ba na kayo belong to Christ? Yan. Unashamed. Ha? Maganda pakinggan sa Ingles. Huwag na natin Tagalogin kasi pangit eh, no? Okay. Unashamed. I have the Holy Spirit power. Ito po yung martyr na nagtestify siya. Meron po akong kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu. Hindi po yung mga power dyan. Kundi yung Holy Spirit power. Yeah? Okay. Sabi rito, the death has been cast. Ayan. Yung pong spirit of death, wala na daw po sa buhay niya. Ha? Sino dito yung laging, masakit ako, mahihina ako, ha? Ikas pa ang ginahan, in Jesus' name! Ha? You know, kahit bakit ka buhay, dahil may mission ka pa. Huwag patay. Gusto mo nang mamatay? Sige, umuwi ka na. Ha? Pero yung lagi yung iniisip na, sabi niya, spirit of death has been cast out. Ayan. Napag-aralan namin nung isang, nung sa Bible study, yung the power of the blood of Jesus. Ang galing pala nun. Because, kung minsan po sinasabi, in the blood of Jesus, there is power. Alam natin kantahin. Pero hindi natin naintindihan. You know what the reason behind the Passover feast? Ano po nangyari ng Passover sa mga Jews? Yung pong spirit of death, bumisita po sa Egypt. At dahil po ayaw paalisin ni Pharaoh ang mga Jews sa Egypt, pinadala niya itong curse na ito, the spirit of death, na ang firstborn po ng bawat pamilya ng mga Egyptian mamamatay sa gabi niya. So ano pong ginawa niya? Hinanda niya po ang mga Jews. Sabi ng Jews, okay, tonight, ang spirit of death is going to kill the firstborn in Egypt, but you will kill a lamb, and from the blood of the lamb, you will put it at the post of your homes. Ha? Yung pintuan nila, kailangan po nilang pahiran ng dugo ng lamb. Yung pong lamb na yung offer, yung po yung sacrifice nila, without blemish. Yung pong hindi pinay, kailangan pong perfect yung kanilang offering na yun. At yung dugo po, ipinahid nila sa pintuan. And that night, ang dami po nagsisisigawan ng mga Egyptian women, Egyptian family, sapagkat nangamatay po ang kanilang mga panganay. Ano po nangyari sa mga Jews? They were spared from the curse. Yung pong power ng blood, ng lamb na yun. Kaya po, si Jesus in the New Testament, ang tawag po sa kanya, the Lamb of God, is compared to the sacrifice of the Old Testament. Hindi na po lamb, kundi ang buhay na po ng Panginoon. At yung dugo niya po ang nakapahid sa ating mga bahay, sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Na ito pong spirit of death, dapat po i-cast out na natin. Wala na pong effect yan. Because the Lord has given us life. Amen. So ganyan po, tuwing aalis po tayo ng bahay, pa-cover po tayo ng precious blood. The precious blood of Jesus. Kapag may nararamdaman kayo, let the blood of Jesus flow from you. Jesus, cover me with your blood. Yung pong ibig sabihin nun, na tayo po, yung pong
ginawa sacrifice ni Jesus, ang effect po nun, is for eternity. Kaya po, huwag niyo na babanggitin yung blood of Jesus na parang dinuguan, kinakain niyo. No? The blood of Jesus is sacred. It's our protection from sickness, protection from the wiles of the enemies. Yan. Okay? So, sabi po rito, sabi niya, the death has been cast out. I have stepped off the line. The decision has been made. Okay? So, sinabi niya, ang aking desisyon ay nagawa ko na. Umalis na ako, I step off of the line. Ibig sabihin ko, ano man yung kanyang mga plano sa buhay, hindi niya sinusunod na yon. Ang kanya na ngayon sinusunod. Nag-decide na siya na kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. Have you decided to do that? To do the will of God? You have to make a decision. It's either go on with your life, with your plans, with your decisions, or let God be God of your life. Sino pipiliin nyo? Yung plano nyo o yung plano ng Diyos? Yung plano ng Diyos. Sabihin natin, let God be God. Yun. I-review na natin yung ating mga, praise God for the testimony of Tay Joy. You know, that was a warning. Meron tayong mga ginagawa behind the scene. Akala natin hindi alam ng iba. Pero alam ng banal na Espiritu. Be careful. Pag hindi pa na niya yung fire na yan, mahirap na buhayin. Okay? So, yung decision na medyo, Panginoon, huwag mong alisin ang apoy. Huwag mong alisin ang apoy. Many in these last days are turning their back from God. At si Jesus, tinanong niya minsan, ikaw ba? Tatalikod ka rin ba? You know what? Napakalungkot po. Kasi kilala lamang natin ang Panginoon pag may kailangan tayo. Pero kapag ka nasolve na yung problema, hindi na natin siya kilala. Wala na tayong time sa Kanya. Puro na lamang friends, puro na lamang aking mga appointments, puro na lamang money making. Nalulungkot po siya kuminsan. Anak, ako na ka nagbibigay niyan. Bakit? Madali kang makalimot. Pag masaya ka na, iniiwan mo na ako. You know what? Tigilan na natin yung half-heartedness. Kailangan get off the line. Get off yourself. And move into the will of God for your life. Okay? Sabi pa niya rito, I am a disciple of Jesus. I-pronounce niyo po yun. Oftentimes, ano niyo po yun? I-remind niyo po ang sarili niyo. Kasi kung minsan tinatanong tuloy ng iba, disciple ba yun ni Jesus o disciple ni Satanas? Kasi pag nasa church, pero paglabas ng church, pag nasa trabaho, nakitang-kita yung sungay. Pero pag nasa church, may pakpak. Okay, adjustable. Diba? Sino dito yun? Dapat disciple of Jesus tayo. Are you a disciple of Jesus? Amen. Say it, I am a disciple of Jesus. I am a disciple of Jesus. Yan. Kaya pag binubulong-bulungan ka na naman, ganyan. Sige, tarayan mo, Senyor. Sige, bubugin mo yung ano. Sige, mag-telebabat ka. Yeah. I-remind mo sarili mo, ay, disciple pala ako ni Jesus, hindi pala pwede. Okay? So, I am a disciple of Jesus. I won't look back. Ito yung sinabi niya, I won't look back. Hindi na daw siya lilingon. Ha? Kapag kayo ay nag-repent, kahit anong tawag, yung ha? Naalala niyo yung ano? Si Mrs. Lot? Sabi ng huwag lilingon eh. Oh, ang tigas na ulo. Ano nangyari? Ano na pala? Ayun, naging pillar of salt. Gusto yung maging pillar of salt? No turning back. Tama na yun. Okay? Si Ruby, sabi niya, iiwan ko na lahat yun. Whatever happened in the past. No turning back. Huwag niyo nang i-dig yung past.
Huwag niyo idig yung mga naghahanap kayo ng problema, wala na nga kayong problema, hindi hinahanap niyo pa. Bakit kaya? Ang pakiramdam ko ngayon, napaka-peaceful. Parang namimiss ko yung ano, yung magulo, yung maraming gusot. Alam niyo, meron akong sa Bible study, sabi niya, kung alam ko lamang na ganito, ka-peaceful ang buhay ng hindi rebelde. Sana nung ako ay 17 years old pa, natuloy-tuloy na ako. Ang tigas kasi ng ulo ko. Sinisisi niya sarili niya. Hindi niya na-enjoy yung kanyang buhay kasi paikot-ikot siya sa kanyang 40 years in the wilderness. Ini-enjoy niya masyado yung kanyang sins. Ini-enjoy niya masyado ang mundo. You know, in the Bible study, we were talking about being a stranger of this world. Bear that in mind. No? Ilagay niyo sa isip niyo na kayo ay ngayon ay aliens na. Oh, ano ka? Alien ka na. Yeah! Yun ang sabi sa Bible, we are strangers. Aliens. Bakit daw? Kasi hindi na tayo taga-mundo. Taga saan na tayo? Heaven. Taga-heaven na. Sigurado ka? Yes. Sino na dito? Sino nagdududa na siya ipupunta sa langit? Ha? Mag-confess ka na. Kasi sinasayang mo ang panahon mo. You know what? Coming to church is a proof that you now belong to Christ. Lahat po ng ginagawa natin dito ng mga kabutihan, ito po ay fruit of our relationship. Kasi po, kilala na natin ang ating Ama. Kasi po, alam na natin kung saan tayo nakatira. Alam na natin may mansion tayo. Alam natin lalakaran natin gold. Alam na natin lahat yan. Sino hindi pa alam? At ikikwento ko sa'yo. May mansion naghihintay sa'yo. Nasa pangalan mo. Yung inheritance naghihintay. Anong ginagawa mo? Ha? Duda pa rin. Ay, naku, hindi naman totoo yan. Ano lang yan? Ano lang yan? You know what? Kung hindi mo papaniwalaan ang salita ng Diyos, sino papaniwalaan mo? Si Satanas. Si Satanas, alam niya lahat ito. Ngayon, isasabi niya sa'yo, huwag kang maniwala. Kasinungalingan lahat yan. Yun ang sasabihin ng kaaway. Kaya po, pagka ako nag-share ng gospel, ito po ang problema. Lagi pong, ang battlefield po itong mind. Yung pong unbelief. Sabi na, hindi ako naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi rin ako naniniwala sa Big Bang. Wala akong pinapaniwalaan. Ang sa akin, to see is to believe. Oh, in-explain ko sa kanya. Pwede mo ba explain kung paano yung nagpa-function ng iyong katawan? Ha? Napaka-complicated yan. Pwede mo mag-explain yan? Hindi ko maintindihan yan. Nonsense! Okay? Yung mga ganyan mga sagot, wala na pong pag-asa yan. Kasi, ibig sabihin talaga pong, yung word na unbelief, yun po yung sinasabi sa Bible na blindness. Okay? Kapag po tayo blind na, wala na po. Wala na tayo makita. Wala na tayo mapaniwalaan. Kung yung po mga tao na yon, wala pong pinapaniwalaan, tayo po, naniniwala po tayo sa eternal Word of God. Ito po ang nag-explain kung paano tayo naka-8. Hindi po tayo Big Bang. Hindi ka unggoy. Ha? Gusto nila yung evolution. Well, nonsense. Yun ang nonsense. Yeah? So, we really have to move on. Okay? Sabi niya, I won't look back. I won't let up. I won't slow down. I won't back away. Or I won't be still. Okay? So, ito yung mga temptation na ito, konting problema, back out na. Oh, yung mga tao, excited because the Lord is coming soon. Makikita mo sa Facebook nila, puro mga evangelize. Siya naman, hinahatak yung mga tao, huwag ka naman na dyan, makakaano lang. Puro Bible study na lang. You're dragging them. Okay? So, yung mahilig dyan sa banding, puro banding na lang ginawa. Kagabi, merong rebuke na sinabi. Yun daw, obesity. Kasalanan din. Ha? Nakalagay yun sa Bible. Ha? Kasi, ano yun, abusing yun ng katawan natin. Kung, ayun. Ha? Talagang diretsahan. Sabi ko, minsan ako makarinig ng ganun ha? Marami kaming tinamaan.
Okay. So, my past is redeemed. I-declare natin yon. My past is redeemed. Kasi andyan po yung bulong. Oy, makasalanan ka pa rin. Wala ka ng pag-asa. Ha? Kaya konting problema, balik. Makasalanan ka na ako. Sige na. Ha? Next time ko nga yung baboy eh. Kahit anong pabango mo dyan, kulayan mo man ng pink yan. Pag nakakita ng putik, tatampisaw. Ayun. Kasi mas gusto niya yung putik kaysa pabango. Diba? Pero sabi nitong testimony nito, I am redeemed. My past is redeemed. Let us believe this. Sapagkat wala na po tayong babalikan pa. Ang Panginoon po pag nagpatawad, totoo. Hindi po katulad natin. I can forgive, but I cannot forget. Ay, ano po? Ano pa yung sinabi yung forgive? Wala rin yun. Walang kwenta yun. Okay? Pero sa Panginoon po, wag po natin i-compare ang Panginoon sa atin. Once we are redeemed, once we ask forgiveness, that's erased. That's been forgiven. Panibagong umpisa ka na. Ha? Hindi na lang Panginoon sasabihin, pero yung ganito mo, yung ganun mo, panibagong umpisa. Your past is redeemed. Ano ba? Sabi rito, my present makes sense and my future is secure. Ito yung sinasabi ng mga tao na it doesn't make sense. Hindi ko maintindihan bakit ganyan, bakit ganon. You know what? Kung ano yung nangyayari ngayon, yung pong importante sa inyo. What is happening at present? What? Sabi rito, my present makes sense. Does it make sense that you're here worshiping God? Does it make sense? Amen. Sino ditong na-bless sa mga patutuo? Sino dito na-bless sa worship time? That makes sense. Ha? Ano yun? Maghapon kayo dun sa trabaho, puro kayo trabaho, puro senyora. Tuloy ang tawag sa amin, si senyor, si senyora. Sanay na sanay yung bila na, si senyor, si senyora. Eh kasi mahal naman yung mga senyor, senyora na. Ha? Kahit ang Panginoon, si senyor. Yeah? Kaya, we are trying, right? Like what we're doing, we are preparing for our Christmas celebration. That is a time to celebrate. Birthday ni Jesus. Pag birthday nyo, ilang year celebration, ilang day celebrations, day 1 to 30, celebration ng birthday nyo. Pag birthday ni Jesus, wala kang time kasi may appointment ka, yung friend ko, in-invite ako dito. Hey, let's prioritize as a church the celebration of Jesus. Kasi po, ang dami yung patutuo rito. So, it's high time for us to return back the favor. Isa-celebrate natin ang birthday niya. With all victory, with all of our, ano man po yung mga obstacles na kaaway, aalisin po niya, i-rebuke niya. Okay? We will celebrate on the 21st. Okay? So, kung saan po natin i-celebrate yun, dapat kompleto tayo doon. Can you make it a day for the Lord? Amen. Try your best. That's a Sunday. Okay? At yung practices. Hey, hindi po kayo sasayaw para i-please yung mga tao rito sa harap. Amen. Pag po tayo nag-prepare, kahit kung walang audience, kanino mo ginagawa yan? I don't mind if people will see me. Oh, kanina, sarap-sarap kumanta. Di ba? Para sa Panginoon. Amen. Ang sarap po pagka ginagawa natin sa Panginoon. Huwag po kayong gagawa ng mga bagay-bagay na para sa inyo half-baked. Dito, when it comes to food, talaga po excellent. Talaga po, wala po akong sabi ko, Panginoon, bless na bless kami sa church. Kaya pag kami, namumulema kami tuloy pagka naghahanap ng mga reception hall na basta-basta pagkain. Kasi mga chef ang naharap ko. Ha? So
Subukan yung mati ng Bible studies during the week. Naku, iba-iba pong mga special na mga cuisine ang matitikman nyo, including Argentinian cuisine. Ha? Tayo po, pag nagse-celebrate, okay, I would like you to attend the practices ng cell group nyo. Ha? Huwag po kayo sa actual day po kayo magpa-practice. Bakit po? Dahil pag hindi po kayo nag-practice, yung pong mga bigay na bigay, ha? Na ang ganda-ganda ng steps, sinisira nyo. Kayo po ang pampasira sa eksena. So, isipin nyo naman, offering nyo yan sa Panginoon. Tapos, nagpe-perform ka, nakatingin ka sa paa ko paano nag-step. Ha? Medyo komplikado itong steps na gagawin. Bakit po? Puro mga ethic ang gagawin natin. Ha? Pistang na yun. Diba? Baka mamaya ma-televise pa kayo niya. Alam niyo yung grupo sa Minorca? Nagkaroon sila ng fundraising. Ang ginamit lang niya po yung kanilang mga pinaktis namin mga dances during summer campaigns na mga tinikling, kung ano. Ginamit nila for fundraising para makapag-raise po ng, you know what? 4,000 euros. They were able to raise. Because ito po mga Espanyoles, tuwang-tuwa sa mga performances ng mga Pilipino. Hindi ko sinasabi na pagkakakitaan natin yung mga. But what I mean is that yung pong talent na binigay sa inyo ng Panginoon, pag ginamit nyo for God's glory, totoo po, makikita ng mga tao yung glory niya. Amen. Kaya po, I'm encouraging you, attend the practices, give your best for God, and we will invite our friends on the 21st. Pupunuin po natin yung restaurant. Okay? One soul for Jesus. Pwede ba natin i-commit yun? Mag-pray ka na. On the 21st, I will bring one soul for Jesus. Yun ang pa-birthday ko kay Jesus. One soul. Dalhin mo yun. Okay? So yung number natin dito magdo-double. You know what? Kahit po yung one soul na yan. At kapag nag-pray kayo ng isang kaluluwa na dadalhin niyo sa Panginoon, hindi niyo po hanapin yung kaluluwa na yan. Ang Panginoon magpapadala sa inyo. So, magkaroon po tayong commitment. Panginoon, para po sa concert sa 21, sa Christmas, mag-pray ka na ng mga kaibigan mo na gusto mong ma-reach. Yung lalo na yung mga influencer dyan. Marami kayong kaibigan, marami kayong contact sa kalye. Invite them on the 21st so that they will see the glory of God through your performances. Pero, ang kasunduan, you will give your best in your practices. Kasi pupunta sila with expectation na, wow, glamorous concert. Tapos, pamali-mali kayo ng steps. So, kailangan natin, kaya ngayon pala nagpa-practice na tayo for December. Is that a deal? Magpa-practice ba kayo? Yes. Sige kayo. I-report ng cell group leader ang mga hindi magpa-practice. Ano pa? Sabi dito. I'm a disciple of Him. I won't look back. I won't let up. I won't slow down. I won't back away. Or I won't be still. My past is redeemed. My present makes sense. And my future is secure. I'm finished and done with low living. Tapos na daw siya dun sa mga low living. Alam niyo yung low living? Yung standard nyo ay standard ng mundo. Tama na po yun. Kailangan high ang standard natin. Dapat ang standard natin ay biblical, godly, para hindi po tayo nagko-compromise. Kasi ito, praise God sa testimony. Ayan, ito na. Everyday Bible study. Tinest. Nagpanting sila somewhere, and here comes their friends. Halika na. Tunggaan na tayo, inuman na. Bilis na! Ano mo sagot ng isa? Na-surprise pa yung friend niya. Hindi na kami pwede ngayon. Hindi na kami pwede ngayon dyan. Hindi na namin ginagawa yun. Okay? Yung iba naman, huwag mo sasabihin kay pastor, Ano naman ito ay
testimony, mag-witness tayo sa kanila. Over a glass of wine. Ayun. O, hindi nag-share nga about God. O, alam niyo pagka ganon, pagka ang nag-share ka na mga kaharap mo ay puno ng alak ang isip, you are mocking God. Kasi wala kayong pag-uusapan doon, kundi yung kalunguhan lang, magpipiloso po lang kayo. Ha? So, we have to end with our high standard of living. Okay? So, I'm finished and done with low living. Sight walking. Yung pong sight walking, ang Christian po, ang ating pong faith is yung pong standard ni Thomas, to see is to believe. Hindi po. As Christians, we believe although we don't see. At sabi po ng Panginoon, blessed are those who believe even they don't see. So, no more sight walking. Ang ating pong gagawin, i-declare na po natin. Katulad po testimony kanina. Maraming nagsasabi na hindi, imposible, na wala mangyayari. Totoo po, na dapat po nating i-declare yung pong ating faith. Kasi there is power in what we say. Okay? There is power. Yan pong inulit-ulit ko rito. Huwag niyo pong, don't try to change people around you. Change yourself. Change yourself. Okay? Kung gusto niyo po maging victorious Christian, live by faith. No more sight walking. No more small planning. Yan po mga small planning, yan. Puro po mga sarili yan. Hayaan niyo po ang Panginoon magplano sa buhay niyo at makikita niyo. Lahat po ng desire ng puso niyo, isusupera. It will be beyond your expectation. Let God be God. Okay? Okay, sabi dito, my present, I'm finished and done with low living, with sight walking, with small planning, with smooth knees. Yung pong knees na yan, pag sinabing knees, yung pong prayer. Okay? Meron po tayong prayer vigil. Kailan po? Okay. Kung meron po kayong mga prayer requests na ang bigat-bigat sa inyo, dalhin niyo po. Because marami po tayo magpe-pray para sa inyo. Okay? Kailangan po tayo mag-pray. Kailangan po natin na yung mga weak faith natin ay pairalin natin. Kasi marami pong challenges dito. It's a matter of life and death that we have to claim the miracle of God. Okay? So, colorless dreams. Yung pong mga colorless dreams, ibig ko sabihin, yung pong walang kakwenta-kwentang mga desires sa inyong mga puso. Walang kwenta. Okay? Make sure na ang inyong pong mga panaginip, ang inyong mga dreams, ang inyong mga desire, ang inyong mga ambition sa buhay ay para sa kapurihan ng Panginoon, sa kanyang kalwalhatian. Pupunta kayo sa pamilya nyo, to win them for the Lord. Pupunta kayo sa mga kaibigan nyo, to win them for the Lord. Yun po ang ating dream dapat. Na dinidream natin na anywhere we go, our light shines. No more colorless dreams. Okay. Cheap giving. Ayan. Ito pong cheap giving, hindi po, yung katulad po kanina, yung balo, hindi po ibig sabihin, pipili ka ng sentimo sa iyong bag. Kasi yung balo, sentimong inilagay. Hindi sentimo rin ang ilalagay ko. What matters is my heart. That is mocking. Medyo nalungkot po ako ng isang araw. Kasi I saw Pastor Vince counting 1 cents from the offerings. Inilalagay niya po dun sa mga plastic para i-deposit. Don't you feel ashamed giving 1 cent to God? Nangilabo po ako nung makita. Hindi ko po alam na yan pala ginagawa nila Sister Mary. Subukan niyo magbigay ng 1 cent sa pulubi sa kanya. Subukan niyo. Meron po ako nakita. Ibinato po doon sa... Ibinato po. How do you feel? Giving 1 cent to God. Pag naghingi ka ng prayer request, pagalingin mo, Panginoon! 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 And then offering time 1 cent? Hey!
Be ashamed of yourself. Kung sino may naglalagay ng 1 cent sa offering plate, I rebuke you. Please, hindi po kayo balo. Yung pong balo, yung pong ibig pong sabihin yung balo na yon, yun na lamang po ang kaisa-isahan niya. Hindi po yung sobra na every Sunday yung mga sobra mong 1 cent na nahirapan kang bumilang, yan ang iniipon mo at i-offering mo sa church. Do you feel? Do you feel how it is to give 1 cent to God? Ano pong pakiramdam? Answer me. Kung sino ka man na nagbibigay ng 1 cent to God, change your mind. Change your ways. Alam mo, itong mga tao ito, kaya kayo, hindi kayo umaahon sa kahirapan. It's because of your poverty mentality. Yung poverty mentality po nyo, ang Panginoon, ito lang kailangan kanya. Okay? So, anong balik sa inyo? Ganun lang din. Ganun lang din. Mangilabot kayo mga kapatid. Ipiniprepare ng Panginoon mansion, ang iyong binibigay sa Kanya, sentimo. I hope I won't see those cents anymore these days. I hope what you have in your heart is what you will give to God. This is something neat right now. I'm telling you. I'm talking to you. I'm not giving you milk, but I'm giving you meat. Kasi po, kumikilos ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Ang dami po nagpapatuto sa harap. Bakit po? Tinutugon niya ang ating mga dalangin. Oh, ngayon yung Thanksgiving, yung 1 cent, what a shame. I know it's not you, but whoever you are, change your ways. Because God is a God of justice. Yung pong God of justice, fair po siya sa lahat. Fair siya. Kung kaya niyang paluin yung matigas ang ulo, kaya niya rin paluin yung mga nag-iinsulto. Okay? Kayo po ang bigyan ng 1 cent. What will be your attitude? Nasaktan lang po ako doon. And I just would like to be very honest. Please, kung ikaw ay disciple ni Jesus, huwag mo siyang ipahiya. Huwag mo siyang i-mock. Please. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. And in this church, we are crowning Him, not mocking Him. Okay? I hope this will come to us. I hope we will understand this. Okay? So sabi dito, no more cheap giving. I no longer need prosperity, position, promotions, or popularity. Ito po yung disciple, ito po yung martyr na sasabi. Hindi na daw niya kailangan yung prosperity. Alam niyo, marami din nagpaplanong yumaman, gustong magpayaman. So lahat ng pinasukan, 5-6, kahit po 5-6 pinapasok, in one of our Bible studies. Kasi daw, yung kanyang kita, gusto niyang kumita. Okay. Got into business, 5-6. Alam niyo po, meron siyang kasosyo. Alam po yung kasosyo niya, ano nangyari sa kasosyo niya? Yung kasosyo niya, kinukuha yung interest, siya walang makukuha. At ang nangyayari pa, nagiging talk of the town pa siya, kasi hindi niya alam yung kanyang kasosyo, doble-doble ang patong sa mga kanyang mga pinapautang. In the end, winidraw niya yung pera. Wala din pong nangyari. Okay? Prosperity, gawin niyo po yung pinapagawa ng Panginoon and God will prosper you. Okay? Position. Laging, ako, ganyan ako. Huwag niyong ipagmalaki kung anong ginagawa niyo sa Panginoon kasi hindi po ganun ang standard ng Panginoon. Dito po sa church, hindi po dito competition.
Okay? Kung ikaw ay may talent, gamitin mo yun sa Panginoon, para sa Panginoon yan. Hindi yung pupunta ka dyan, you will come just to sing and to dance, and then after nung makita na kayo, mga tao, alis na kayo. Meron akong appointment. Wow! Ginagawa ang church na ano yun? Para siyang, yun. Kaya alam nyo, pumunta tayo dito, kasi gusto natin napapurihan ng Panginoon. Pero kapag ikaw ang pinapapurihan, you know what? God is a God of justice. You will see. You will see what you're doing. Yung popularity mo, matututo ka to be humble. Okay? So ito mga ating pinapag-aralan dito, walking in the Spirit is not easy. It is dying to ourselves. Kung tayo po, yung ating position, yung promotions, yung popularity, yun ang hanap natin sa buhay, you know what? Ang standard po ng mga Kristiyano at mga anak ng Diyos is servanthood, humility. The way up is down. Ganun po. And if you humble yourself, ano pong gagawin ng Panginoon sa inyo? You will be exalted. Okay? I don't have to be right. Yan, sabi niya, I don't have to be right. Kasi kung minsan, yung iba, ano man ang ating gawin, mali. Huwag yung improve. Do what is necessary, and that's it. Okay? You are not doing what is right to convince everybody. Gawin mo yung tama, at kung para sa kanila mali yun, ang iyong ginagawa ay para sa kanila. I don't have to be right. I don't have to be first. I don't have to be on the top. I don't have to be recognized, to be praised, to be rewarded. Yan. So, tayo po, pag tayo pinaglilingkod sa Panginoon, wag na po natin isipin yung reward, yung pong recognition, kasi pag may ginawa tayo at hindi tayo na-recognize, hindi ko na gagawin yan. You know what? Kung ikaw ay disciple of Jesus, lahat ng ginagawa mo is for God's glory. Yan. Kahit na ikaw hindi pansinin ng mga tao sa mga ginagawa mo, pero nakikita nila ang Panginoon sa buhay mo, yun po ang mahalaga. Sapagkat, sino po magre-reward sa inyo? Yung ba tao na yun? Ano mga tao na yan wala nang inisip ka kundi mag-criticize. Pero sa Panginoon, the reward is sure. Sabi nyo, I now live by faith. Ayun. To live by faith, kailangan po tayo ay living in the Spirit. Kasi yung pong faith is nonsense. Hindi po makita. Bakit? From nothing, nagkakaroon. That is faith. Yeah? So we should live by faith. Lean on His presence. Ayan, lagi po sa Kanya tayo nakatingin. Meron po tayo patutuo dyan. Ay kasi itong si pinabayaan ako, inabandon ako. You know what? Mabuti yan. May experience mo yan. Because God will never abandon you. Pinakita lang ng Panginoon sa iyo na ang lahat ng tao sa paligid mo, hindi mo pwedeng aasahan. Pero yes, ang Panginoon, yes. Okay? Tingnan niyo yung laking pasalamat ni Sister Beverly. Kahit wala akong pamilya dito, pero binigyan ako ng Panginoon ng pamilya ng Diyos. Alam niyo, mas masarap talaga kapag pamilya ng Diyos ang nag-alaga. Amen. Kasi yung ating mga pamilya, may kanya-kanya yung mga plano. Okay, akala mo, mahal ka ng kapatid mo? Alam mo, yung mga kapatid natin yan, meron din silang mga ulterior motive. Kilala ka lang pag meron. Pag wala na, maghahanap na ng iba. Okay? So, ang sakit. Pero pag sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Lean on His presence. Walk by patience. Huwag na po tayong laging nag-expect ng marami sa iba. Okay? Be patient. Sabi nga, I am not perfect. I'm just forgiven. Please, be patient with me. Okay? Yan po ang sinasabi ko. Pag po tayong lahat namatay, hindi po nila matatandaan lahat ng ating mga perfect ways. Yan po tayong mga ways na hindi po perfect. Kaya po, ang dapat sabihin natin sa kanila, be patient. God is not done with me yet. Okay?
Pag po natin, kapag po tayo criticize, lagi tayo nagsasabi na, ikaw. No? No. Aminin natin. Hindi pa tayo perfect. Yeah? But, so be patient. Live by prayer. Ayun po. Ang sikreto po kung bakit tayo nagiging victorious sa ating mga buhay ay dahil po sa pananalangin. Labor by power. Yan. Yung pong labor natin, kailangan po ay manifestation ng power ng Panginoon. Hindi po yung ating sariling kakayanan. Kasi pagka po pa-impress ang ginagawa natin, wala pong anointing. Pero kapag ginagawa po natin yung ating best for God, yung kanyang power po ang namamanifest. Meron po tayong patotoo na ating kapatid, sabi niya, Pastor, hindi ko maintindihan. Meron ako nakita na nahimatay sa kalye, na dumudugo yung bibig. I just happened to be there. Nakita ko ng sarili ko, andun ako at nagpe-pray na ako. Espanyol yun. Sinabi ko sa kanya, parang nag-pray. Ay, di sa Tagalog. So, akala nila siguro nagtatangs yung no? Pero puri ng Panginoon kasi may mga tao na gano'n na, what can you do? Prayer works. Ha? Hindi mo, nakita niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero andun, nasa harap na niya, bumubula na yung bibig. O, hindi naman siya doktor. O, ang ginawa niya, parang si Peter dyan, silver and gold have I none. But what I have, I give. In the name of Jesus, be healed. Yan po. Kaya po, pag tayo po ang nag-iisang Kristiyano sa bahay, tayo po ang inaasahan na magpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po, kung takot na yung mga tao sa paligid, huwag kang magtakot-takutan. No? Believe in the power of God. Sabi dito, my face is set. Nakaprepare na daw ang kanyang hinaharap. My goal is heaven. Yan. Ang goal po ng disciple ni Jesus ay ang langit. My goal is heaven. My road is narrow. Alam po natin na ang narrow road ay mahirap. Accept it. My way is rough. Mahirap. My companions are few. Yan. Kukunti lang makakasama natin. Kasi nga lahat, kasama lang pag masaya, pag malungkot na, ay abandon ka na. Okay? So yung pong, we praise God for our church is big enough. I'm contented. Huh? We might be few in number, but in spirit, giants po tayo. Gustong-gusto ko experience ngayon this morning. Okay yung ginawa ni Juby. 3 minutes! Oh, pop up! Popcorn! Yeah. So, our companions might be few, but you are all giants. Wow! Ano pakiramdam nyo kanina? No, narinig yung mga patotoo, non-stop ang patotoo. Ako po, I'm just crying with tears of joy. Kasi sabi ko, Panginoon, totoo ka sa buhay ng aking mga kapatid. Ito yung mga kapatid ko, I'm proud of them. Wala po ditong fake. Sinong fake? No? So, my companions are few. yung mga opo, di ba, natin, my guide is reliable. Okay? Reliable yung guide natin ng Holy Spirit. Kaya pag po tayo may decision to make, ask for prayer. Para po wala pong mali. My mission is clear. Ayan, alam natin yung mission natin. Buhay pa tayo, may mission. Pag tapos na yung mission, ano pa tayo? Ha? Uwi na tayo. Uwi naman. Walang namamatay sa Christian. Oh, ito, pakinggan niyo ito. I cannot be bought. Ayan, sino dyan na konting ano lang Kentucky. Nabibili ka na. I cannot be bought. Ha? Yan? Pinagpapalit mo yung prayer meeting sa Kentucky. Sinong guilty? Okay. I cannot compromise. Ayun. Compromise. Ha? Compromise. Ito na. Kasi baka nakatingin si Sino? Hindi niya alam yung nakatingin sa taas. Nasa 3rd floor. No compromise. Kasi
Hindi niyo man. Ano yung pag kayo nagko-compromise, wala man nakakita, pero sa gabi hindi kayo makatulog. Kasi, ang Holy Spirit yun, yung konsensya, nagpa-offer kayo ng konsensya. Bakit ko ba nagawa yun? Ngayon, ang approach doon, pinagawa mo, nag-fall ka ron, don't condemn yourself. Learn. Ask forgiveness and don't do it again. Okay? Huwag naman yung i-condemn yung sarili nyo, kaya tuloy hindi na kayo nakatulog. No? Ask forgiveness. Okay? I cannot turn back. Ayan. No turning back. Yung pong mga nagsabi sa Panginoon, yes, Lord, I will follow you. I have decided to follow Jesus. At kayo'y tumalikod, ang sakit po ng pangit. Kaya, I warn you, I'm talking by experience. I warn you, kahit mahirap, narrow, rough ang road, move on. Lured back. Lured away. Yan. I cannot be lured away. Hindi na po kayo mabubulong-bulungan. Praise God sa testimony. Hindi na kami pwede ngayon dyan. Okay? Kasi, kung minsan ano lang naman, kasi nabobore ako Sabi ko nga sa Bible study, kung nabobore ka, do something for God. Ibig sabihin wala kang ginagawa. You're just doing it for yourself. You're just you, and you. Think about God. Hindi ka mabobore. Non-stop ang Bible study natin. Non-stop yung mga invitations. Non-stop yung mga, Hans has been telling na hindi daw niya, he cannot understand it. Wherever he goes, may mga conversation comes up. And he cannot help it but evangelize. This is it. Expose yourself. Deluded or delayed. I will not be afraid in the face of sacrifice. Hesitate in the presence of adversary. Negotiate at the table of the enemy. Ponder at the pool of popularity. Maze of mediocrity. I won't give up. I won't shut up. Let up until I have stirred up, sorted up, prayed up, paid up, preached up for the cause of Christ. I am a disciple of Jesus. I must go till He comes. Give till I drop. Preach till I know. And work till He will have no problem recognizing me. My banner is clear. I am a disciple of Jesus. Ito po this morning, we have seen a real picture of what a disciple is. Kung medyo hindi pa po clear sa atin what it is to be a disciple, this morning, this is a martyr who gave himself. He refused to renounce Christ. He was killed on the spot. He was killed on the spot. Okay? Tayo po may tendency pa rin na tumakbo. But I believe, hindi po tayo, ito po, walking in the Spirit does not mean working hard to eliminate sinful habits. You don't have to work hard to eliminate sinful habits. Nag-i-struggle po kayo doon sa mga kasalanan nyo? You're wrong. You're not supposed to be struggling. Ano po dapat yung gawin? Allow the Holy Spirit to take full possession of your life. And that's what it means to walk in the Spirit. Okay? So, stop struggling. Stop struggling. You have to enjoy life to the maximum. The only thing you do is to allow the Holy Spirit to take full possession of you. And you will see the beginning of life. I will not Almighty God, thank you.